hello. Magandang hapon po sa inyong lahat at nagpapasalamat po kami sa inyo sa patuloy na pakikipagkwentuhan po nyo sa amin dito sa nag-iisang tinig ng may kapansanan sa buong Pilipinas at sa buong Asia. Totoo po yun. You heard it right. This online forum is the first in Asia according to CBM Global Philippines. And that's why we're very happy to be with you every Wednesday. And we're thankful for our team for preparing these episodes. At natutuwa po kami na sa pangalawang Miyerkules ng Disyembre. At nako, tamang-tama, Human Rights Day po ngayon. Last week, sinelebrate po ang International Day for Persons with Disabilities. At kasama ko po sa mga selebrasyong yan ang ating kung si Director Glenda Relova, ang sinasabing First Lady at Reyna ng Persons with Disability Sector. Ito naman po ang aming Congresswoman at Reyna ng Inklinasyon, Congresswoman Dr. Celia Garcia. Magandang hapon po. Good afternoon, ma'am. Oo, how do you feel? Nakaraos na naman ng isang International Day of Persons with Disabilities. Oo nga. Nag-i-improve ba tayo, ma'am, sa iyong assessment? Pero naman. Meron naman, di ba? Meron naman, oo. At nagpapasalamat tayo sa mga milestones na meron ng ating pamahalaan, ng ating NGOs. At isa sa mga yon ay yung ginawa kahapon ni Secretary Vince Dizon at saka nung Secretary ng Transportation. Sila ay nag-uniwalk, hindi naman uniwalk, ang access walk. Sinukat nila yung bangketa ng EDSA at for the first time, narinig natin sa ating mga secretaries of DPWH and Transport Secretary, Ma'am Cel, hindi accessible ang bangketa ng EDSA at ng halos lahat sa Pilipinas. Kaya nakakatuwa po sapagkat kinonfirm yung sinasabi natin na ang gobyerno ng Pilipinas ang #1 violator ng accessibility law sa ating bansa. So, nangako naman po ang ating dalawang sekretaryo, si Secretary Dizon at si Secretary Banoy, na pagbubutihin nila ang pagtupad sa accessibility. But syempre, hindi naman kaya lahat magawa, But yung pong narinig lang natin sa kanilang mga labi, yung ating matagal lang ina-advocate, na itinatanggi ng maraming ahensya ng gobyerno, pero sinabi po mismo ng dalawang secretary ng Department of Transportation at Department of Public Works and Highways na napakasama ng accessibility sa ating bansa. At least nanggaling sa kanila, ha? Nanggaling sa kanila, ma'am, na itinatanggi ng maraming departments, lalo na ng DepEd at saka ng NC. Naku, ewan ko sa kanila. But at least po, nabubuhayan na sila ng loob. Ang pangalawa po ay anong tawag dito, yung International Day of the Persons with Disabilities nga, kinocongratulate natin si NCDA sa dami ng kanilang mga innovations, yung kanilang expo. Bagamat walang masyadong bagong produkto, siguro yun ang tingnan ng Subcommittee on Employment ng NCDA, paano magkakaroon ng more attractions sa mga susunod na expo na ginagawa. But the initiative is good, yung intention ay magaling. So i-improve, tutulungan po ng Inklinasyon at ng ibang NGO itong ating mga ahensya tulad ng NCDA. Kasi tingin ko kulang sa marketing. Wala yung mga estudyante masyado. Yung School for the Blind, for example, dapat may isang araw nandun sila, halimbawa. So yung mga ganun bang tipo, tuloy lang yung konsultasyon para mas maganda po ang kanilang mas mapakinabangan ng maraming Filipinos with disabilities. Dapat mas malawak na public information. Mas malawak na public information at ngayong pagkakataon pong ito, isa pang magandang balita, Ma'am Celia, Ma'am Che, Daddy Ron at Che at Lisette, babaguhin pag-aaralan uli ang party list law. Salamat naman. Salamat sapagkat yung party list po ay nilapastangan, ginahasa, winalanghiya ng Supreme Court of the Philippines sapagkat pumayag sila sa opinyon ng mga politiko na porke daw ikaw may advocacy, ikaw daw ay party list na. Kaya po anong nangyari? Sino ang numero unong nagnakaw sa kaban ng Pilipino? Ang mga party list Puro party list. Mga party list representatives,
Kaya it's about time that pag-aralan po ito at sana naman magsalita ng tama si NCDA, magsalita ng tama yung mga NGOs na pinupondohan ng international funders. Ngayon kayo magsalita at iparamdam ninyo sa ating gobyerno na naapi ang sektor ng may kapansanan dahil sa pag-abuso ng Supreme Court of the Philippines dyan sa party list law. Tandaan po natin, ang party list law ay mekanismo upang yung mga walang boses ay marinig at magkatinig sa Kongreso. Hindi magnakaw at magpayaman ang ilang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Having said that, kaya namin pinunto po ni Ma'am Celia yon sapagkat nandito si Lisette, ang simbolo ng bagong kabataang may kapansanan na gagawin ang lahat upang maabot ang kanyang mga pangarap. At narito si Daddy Ronald tutulong at tumulong kay Lisette at si Coach Che nandito para ikwento sa atin paano ang kanilang mga pinagdaanan. Yan po ang pag-akyat ni Lisette sa Tugatog. Sa unang bahagi ng Tugatog ng kanyang tagumpay, ang pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. To introduce our guest properly, si Ma'am Celia Garcia. Go ahead, Ma'am. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. We are happy and pleased to have our guest this afternoon. Sa pangunguna po ni Lisette Uriquia. Siya po ang kauna-unahang may kapansanan na nakarating sa tuktok ng Mount Apo. Isa po siyang dalaga, magandang dalaga na may kapansanan po sa paningin. May bukod po doon ay meron po siyang ibang disabilities. Ang tawag po dito ay multiple disabilities with visual impairment or MDVI. Hello, Lisette. Kumusta? Good afternoon, Lisette. Good afternoon po sa inyong lahat. Salamat sa Good po Thank sa you for coming. lahat Yes. ng mga nanonood ngayon. Maraming salamat, Lisette. Yes, go ahead, Ma'am Celia. Ang susunod po nating panauhin ay ang kanyang tatay, si Mr. Ronald Uriquia. Siya po ang kasama ni Lisette nung umakyat po sila sa Mount Apo at siya ang parang guide ni Lisette during the climb. Hello, Mr. Ronald. Kumusta po kayo? Kuya Ron, oh yes, Daddy Ronald, good afternoon. Good afternoon. Opo, salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong hapon. Doc Celia. Ang susunod pong pakikilala nating panauhin ay si Maria Cecilia Avendosa. Siya po ang coach ng mga batang umakyat doon sa Mount Apo. Ang talaga po niyang trabaho ay isang air traffic controller. Ngunit siya po ay isang sportswoman at ang kanya pong mga larong palakasan ay obstacle course racing, master athletics, at running and basketball, pole vault. Siya po ay coach and guide for visually impaired children through PAVIC. At ito po ay nag-umpisa noon lamang right after the pandemic. Siya po ay one of the guides of the first female child one of the guides for the first female blind who summit Mount Apo. Si Angelica, anak po siya ni Roden, na sana po ay magiging guest din natin, ngunit sa kasamang palad po ay hindi siya nakarating. Hindi po siya ng paumanhin sa inyong lahat. Hello, Miss Cheche. Hi, Ma'am Che. Good afternoon. Ma'am Che, good afternoon po. Nawala po yata kayo. Nawala Wala si yata Ma'am mic. Che. Walang mic si Ma'am Che. But anyway, Ma'am, naka-mute kayo. Ayan. yan. Magandang hapon, Miss Hello, good Che. afternoon po sa lahat. Thank you for inviting us sa program nyo. Sir Ronel, Ma'am Celia, and to everyone who is in this program. Thank you. Okay, salamat po, Ma'am. Welcome. Oo. Simulan ko lang, Ma'am Celia, kay Daddy Ronald. Daddy, Sige. ano po yung kapansanan ni Lisette? Paki-describe po sa ating mga audience po ngayong hapon, sir. Yes po, si Lisette ay ipinanganak na premature. Mhm. 6
month ay nagdudumaling lumabas na agad sa womb ng mom niya. Mm-mm. So, ang naging case niya is ROP, retinopathy of prematurity. So, nang lumabas po siya ay totally blind na automatic. Kasi yung ugat sa supposed to be ay nakakapit sa kanyang eye ay hindi na na-develop because of prematurity. So, that's Okay. it po. Oho. At kumbaga, papaano po nyo tinanggap na mag-asawa itong naging condition po, no? Naging kapansanan ni Lisette, sir? Papaano nyo ho siya hinubog, pinalaki, na maging isang matapang na bata? Okay. Paglabas ni Lisette, siyempre, sinong magulang ang mabilis na makakatanggap ng mabigat talaga. Opo. Halos buo ang mundo naming mag-asawa noon. Kasi hindi namin ine-expect paglabas niya ang ganda-gandang bata. After a few weeks, may nakita akong kaliskis sa mata niya, which is yun na pala yun. Opo. After less than 2 months, na-diagnose siya. Parang sabi ko, Lord, bakit kami pa? Bakit talagang hindi namin alam kung paano palalakihin no idea kung paano palalakihin si Lisette, kung anong magiging future niya. And along the way, with the help of RBI and School for the Blind 14, nandyan sila lahat, dumating ang mga support, mga simula na mag-aral si Lisette. Yeah. Before that, Daddy, with all due respect, Yes. before that, Daddy, walk us through briefly yung mga beginning days and months niya. Paano yun? Gaano kahirap at paano nyo pinagtulungang yung panganay mo at saka kayong dalawang mag-asawa? Paano nyo na-survive? At nahubog si Lisette na dito magtuon sa ganitong... Paano pa yung first few months and few years ni Lisette? Very briefly, Dad. Yeah. Nandiyan naman ang mga relatives namin. Nandiyan sila lahat. So, hindi naging ganun kahirap yung acceptance actually with the support of lahat ng kapatid ko, kapatid ni So, lahat ramdam namin pagmamahal sa anak namin. So, acceptance at tulong ng kapaligiran. I mean, immediate circle, yung kamag-anak niya, kamag-anak na yung both sides, mother and father side. Anong pinakamahirap nung bata siya, Daddy? Anong pinakamahirap po na pwede niyong i-share sa amin na pinagdaanan niyo as far as rearing Lisette before the school age began? Pinakamahirap hindi namin alam kung from pagpapakain, hindi namin alam kung paano siya i-approach, kung anong gusto niya. Kasi wala, hindi niya nakakita. Zero knowledge kami. Kung paano. Pero Daddy Ron, di po ba nakakarinig naman si Lisette? Nakakausap niyo siya? Yes po. Yes. But the fact na tulad nung let's say gusto mo, hindi siya actually siya matagal siyang, since may delay siya, delay yung niya, medyo matagal siyang mag-respond sa mga conversation natin pag-isa. Okay. Matagal po siyang mag-respond because of the delay. Ano po yon sa daily living skills, sa mga pinatatandaan yung mga bagay sa kanya? Paano po yung delay, sir? Can you be more illustrative po? Si Lisette kasi kailangan pag minsan paulit mo may mga mabilis niyang nalilimutan. So, kailangan everyday tatabihin niya, gagawin mo. Si Lisette, pag minsan wag siyang mamadaliin ng let's say may pagagawa ka sa kanya, siyang aapurahin. Kasi
mararatel ka, mayayaman ka. Yun ang usually. Yun ang usually. Okay. Opo. Sakit. Thank you, Daddy. Lisette, nung bata ka, anong gusto mong maging? Nung bata po ako, gusto ko maging teacher sa maliliit katulad po ni Teacher Babe. Gusto mo maging guro. Tapos, nitong lumaki ka, ano na ang gusto mo ngayon? Gusto ko na maging, yan nga, yung pagtuturo sa mga bata. Hindi pa rin nawawala yung hilig mo magturo. Po. Anong gusto mong ituro sa mga bata? Yung gusto ko ituro sa mga bata, like, nagluluto naman po kami sa school. Gusto ko din po siya turuan na matuto din na umakyat ng bundok. Tulad Mm-mm. nga ng Nang ginawa mo? yung ginawa ko po. Pagkagay. Tapos Lisette, meron ka pa bang nakikita? I mean, o totally wala ka talagang nakikita? Wala naman po akong nakikita. Totally blind talaga si Lisette, Daddy. Yes po. I see. Okay. At eto nga, Daddy, bakit naman sa dami ng pwedeng gawin, yung pag-akit pa sa bundok ang iyong ipinagawa sa kanya? Paano po nagsimula yun? Can you please share to us brief story? How did it started po? Yung ganong pangarap. Okay, actually hindi naman siya pangarap. Since we are living here in Nagcarlan Mountainous. nandito ang mga bundok, nandito po, dito mga, actually, palibot namin gubat. And isa pa, yun talaga, isa sa hobbies, hiking. So, since they were young, silang magkapatid, sinasama na namin sa pag-hike, which is mga malalapit lang, short hike lang. Na-enjoy Okay. nila. Minsan, may mga sasabihin na, mag-hiking tayo ng Saturday, tapos hindi matutuloy. Hindi pa nagre-remind tayo, Daddy, akala ko Mag-hiking tayo. Ganun siya. Oho. Hindi siya nakakalimot ng state. Okay. Oo. Nakita namin, gusto niya yung activity. Oo. Daddy, medyo paki-adjust lang po ng konti. Medyo in and out po ang inyong sound, Daddy. Kung pwedeng you can find another place, baka medyo in and out po. But habang nag-a-adjust po si Daddy ng kanyang lugar, Lisette, talagang hindi ka natatakot umakyat sa matataas? Hindi ka natatakot? Hindi naman po ako natatakot. Pagamat mahirap, sa biyaya ng Lord, natawid ko po siya ng maayos. Pero paano nung mga una? Nung mga nag-hiking kayo, hindi ka mabilis mapagod, ganon? Nung simula po sa una, nung bata pa po ako, sinama na din po ako ni Daddy sa mga, dun po sa mga paglalakad, sa cave. Sinasama na din po ako sa school, dun po sa pag-akit po dati sa Mount Pabilog. Tapos po, sa public naman po, na-attend naman po ako ng Vista, yung sports activities every year. Hanggang sa, nakasali na din po ako sa Spartan race. Yung obstacle course na pinagawa po sa akin. Tapos po, umakyat din po ako sa Mount Pulag. Doon ko po naranasan yung pag-akyat doon. Tapos po, nung kahuli-hulihan, nung umakyat din po sa Mount Apo, sa mountaineering po. Yun. So nakabalik na si Ma'am Celia. Ma'am, kita mo Ma'am Celia, ang galing ng mga magulang ni Lisette. Kasi sa ibang mga magulang na bulag, sabi ko nga sa inyo, Ma'am Che, yung pagka merong nasagi o nabasag sa bahay, ano na naman yan? Baka likot-likot mo kasi, hindi ka pa tumigil sa isang tabi. Pero ito si Lisette,
si Lisette ay isasama sa kuweba, isinasamang umakyat sa bundok. Ano, 'di ba? Napakakaiba ng kanyang o pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. So, Ma'am Che, magandang hapon po uli. Magandang hapon po ulit. Apo, ma'am, paano po kayo na-involve dito sa grupo na ito ng PAVIC na umakyat sa Mount Apo? Paano po kayo nakumbinse na pwedeng akyatin ng isang totally blind na mayroon pang ibang kapansanan itong Mount Apo? Hindi ba delikado, ma'am? Ano po ito, nag-start ako mag-join sa FABIC right after ng pandemic. So, usually, nag-ano muna kami ng obstacle course racing, doon kami sumasali, kasama yung ibang mga children with visual impairment. Madami po sila. They into running, they're into obstacle racing, yung running, road and trail pa. And then, nung like 2023, si Miss Angelica Torres po, siya yung kauna-unahang babae na nakakit ng Mount Apo. And I was one of her guide. Dalawa kami na nag-guide sa kanya. Before naman po kasi dumating sa point na ng Apo, si Miss Angelica naman po, lang po siya. Talagang umaakit na ng mga bundok. So, kumbaga, opo. And then, nag-brought out sa akin na pangarap ni Angel na umakyat ng Mount Apo. Para sa birthday niya. And sabi ko, nung dati, hindi ako po pwede mag-guide kasi I have some injuries. Saka yung schedule din sa work. But mainly, ma-injured ako. Pero in the long run, nang umiigi pakiramdam ko, ayun, mga last month na lang, nagsabi ako na I can help. Okay. Ano po ang mga training na pinagdaanan nila bago po itong proverbial climb na sinasabi? Ano po, training, workout, may pinapagawa kaming mga virtual workout, and then magsasubmit sila ng video how they executed the program. And then we also do hiking. Mga ilang beses din yon, and then back to workout ulit, running, and then magmo-monitor din kami ng nutrition nila. Yun. So talagang ma'am, you try to be systematic and scientific in the approach. Yes po. Importante po Very yun. good. Kasi Very this is good. paramount. Oo. At the end of the day, po, being safe eh. Si Ma'am Celia po, ma'am, please. Miss Che, gaano po katagal yung training bago po talaga sila aakyat? Yung preparation. We took months po, months. Yes, As in 3 months, as in 4 months? Probably further than that. Further than that. Mag-start muna kami. Sige, mag-build muna tayo sa endurance nyo. Mag-training muna tayo. Let's go. Mag-cardio training muna tayo. Okay. Tapos meron pa kayong maliliit na akyat, yung hindi Meron po talaga. kami mga pre-climb natin na tawag. May mga climbing kami. Kasi kailangan talagang i-simulate yung hindi kaya ng gym, ng mga run and walk, yung i-simulate kung ano ang mangyayari sa bundok. Kung ano talaga yung mga moves na gagawin mo, mga strategy. Kailangan mo talagang umakyat ng bundok to feel it. Okay, siguro Ma'am Celia, para mawala na yung pagkasabik ng ating mga manonood, JM, can we show the first video? Tapos i-describe for us ni Ma'am Che. Go ahead, JM and Ma'am Che. Ayan na, lumabas na. Lumabas na. Ma'am Che, go ahead please. Ito po yung yung akyat. Ito po yung pre-climb namin a month before, weeks before ng Mount Apo namin. Si Lisette saka si Daddy Ronald. Sa Mount Apo lang po yan, sa Zambales. So, sa ngayon po si Lisette, pagka hindi kayang mahirap mag-ilakad o nasa likod, papakap po ni Daddy Ronald yung daan. Terrain. Papahawakan na niya. Papahawakan niya. Gagapang siya or yun, on her own, by the Father's guidance. Kino-coach niya kung saan aapak. Siya naman po ang pair na to. Miss Che, sasabihin ko lang kay Ronald kung ano tong pinapakita sa video ha.
Ron, umaakyat sila sa bundok, nandito sa gilid, at yung sa kanan nila ay parang mahuhulog ka talaga. Kaya nga, Napakagilid oo. ng pathway. Oo. At talagang rough, ha? Ang hirap, bababa ka. Tapos, tapos siguro, Ma'am Che, tama ba ako? Wala namang man-made trail na yung pwede mong hawakan doon sa bundok? Wala. Pwede ka naman po humawak sa gilid. Mga Pero puno. sa mga puno, sa mga batuhan, pwede ka naman po humawak doon. Pero pag sa ganito po, halimbawa si Daddy Ronald, ina-assist niya si Lisette, hinahawakan niya yung kamay niya kasi madulas yung daan. Basically, 90% nakadepende sila sa guide. Nakadepende sa guide. So ngayon Lisette. po, nalakad yung pair ng sa Maputik, nasa gilid nga sila, sabi ni Ma'am Celia. Tama po yan, medyo, po yung daan, medyo nasa... Opo, batuhan po yan, batuhan. Kaya talagang, kailangan na lang silang gumapang. Mahirap po kasing nakahawak. Dapat sila mismo ang hawak dun sa bato para tansyado nila. So, kumbaga, bumibitaw po si Lisette kay Daddy Apo. for a while, tapos para makagapang siya at makaakyat siya ng kanya. Ganun po. Yes po. Oh, Yung isang kamay, Ron, I see. yung isang kamay Yo. niya nakahawak kay Daddy, yung isang kamay Ngayon, nakahawak. Yun, okay. So ngayon po nasa Oo. likod naman, nakahawak si Lisette. Nakahawak siya sa tatay niya, nakayakap sa likod. Ito ngayon, Tapos umuusad kamay niya, doon sa oo, Si nangangabay. Lisette. Mm-mm. I see, okay. Yun ang first video, ano, JM? Tama ba? Ma'am. Okay, so, Lisette, Hindi ko nakakatakot. Lisette, kwentuhan mo kami. Paano yung ganon? Hindi ka ba natakot na ganon ang iyong nahahawakan? Paano ka nag-decide na magtuloy-tuloy, Lisette? Nahirapan po ako sa una. Tapos po, nung sumakit din po ang binti ko po, kailangan ko po magpahinga. Tapos At saka, po, nakagwantes ka ba, Lisette? naka-gloves naman po ako. Oo. Kasi rough yung hahawakan. Magkakasugat-sugat ang kamay. Pagka hindi, bato eh. Oo. At Daddy, paano mo minotivate ang sarili mo at si Lisette, itutuloy pa ba natin to? Ano ba yan? Yan ay nangyayari. Paano yun, Daddy? Paano mo kinumpos ang sarili mo na kaya to ng anak ko? Honestly, kami umaakyat ng bundok regularly ni Lisette. Okay. Nakakapag-trail kami, pero hindi ganun kahirap yung katulad ng sa Mount Apo. So honestly, a day before the hike, kinakabahan ako. May question ako sa sarili ko. Sabi ko, kaya namin to. Doon nag-training kami. Pero along the way, kita ko si Lisette ay kita kong nahihirapan. Pero hindi na babago yung determination niya, hindi na babago yung niya. Pagod siya, pero hindi siya umayaw. Okay, teka muna. Ako talaga kay Lisette. Teka muna. Nakita ko Siyempre. sa mukha, Ron, kung makikita mo lamang si Lisette, yung expression habang umaakit, talagang determinado. Walang ayawan. Hindi, walang ayawan. Teka muna, Daddy. Siyempre, kung si Manny Pacquiao, may Mami Junicia, siyempre yung asawa mo, anong sabi nung bago kayo umalis at ano ang paalala sa ng asawa mo pag may nangyari dyan sa anak mo, lagot ka, may mga ganun ba? Paano, Daddy? Paano yon? Hindi. Ganito, nung una, kasi nung sabihin na aakyat nga kami ng Mount Apo, nung una talagang alok din si Mrs. ko, si Mami Jing. Pero pumayag lang siya kasi nang makausap niya si Coach Che. Ay, Miss Che, teka. Dahil kay Coach Che, kaya siya pumayag talaga. Teka muna, Daddy. Miss Che, ano ang convincing? How did you convince the mother? Kasi alam mo, Miss Che, ang pinaka number one barrier ng mga bulag, pagka yung hihiwalay siya sa magulang, hihiwalay siya sa bahay, yung inang ayaw pumayag, baka maano ang aking anak, kasalanan mo yan. Totoo po yan. Actually, sa my own experience, ang unang challenge talaga din is yung parent, lalo na yung mother.
Kasi siguro, di ba, yung trust, syempre, ang ano naman talaga, overprotective ang mga parents, di ba? Mm-mm. So, I don't know. Basta ako, siguro dahil I am really sincere doon na sabi ko, kaya yan ni Lisette, and I promise na I'll keep them safe. Yun eh. I promise I'll keep them safe. Pero mamaya ako itatanong kasi may narinig ako doon sa video. Sorry yung term ko narinig kasi hindi ko naman walang audio descript. But ang sabi, muntik nang may mabagsakan ng bato. Itatanong ko yun sa inyo. Pero ituloy muna natin JM yung pangalawang part ng video. Pwede ba? JM, let's go. Yung pangalawang, tapos i-describe ulit ni Ma'am Celia at ni Ma'am Che yung mga yung nangyayari. Go ahead, JM. Yung paakyat na, di ba? Ayan na. Oo. Okay, ito na po, mga Ito po nga, ka-inclinasyon. ito na yung papunta ng summit, madilim. Umalis kami ng madaling araw. Ayan po. Ilaw lang, mga headlamp lang ang aming tanglaw sa paglalakad. Mga alauna po na, pati, parang ano yan? Sambang ano? Ay, tama. Ano na yan? Tama ba, Daddy Ronald? Yan. Yan po. Si Daddy Ronald lang nangunguna. Ayan, Okay. nasa likod si Lisette. Medyo narrow po narrow yung trail, kaya sunod-sunod lang yung mga mountaineers. Makipot ang daan, ano? Ikot po yung daan Ma'am Che, yan. opo. Saka steep ang daan yan. Hindi ba madulas Mahabang at the na time? po yan. Hindi raw po ba madulas, Ma'am Che? Madulas din po yung madulas. Madulas yan. Mga ugat. Saka magkukross ka, maugat, mabato. Naku, nakakatakot. Hindi ba yung, tingnan mo yung right side, parang Yan mahuhulog po ka eh. yan. Madami po Pwede yan. Tumatawid sila ng mga fallen trees. Madaming mga logs. In fact, si Lisette, na wala na sa pagbibilang ng logs. Ito na po, pa-approaching na kami sa camp namin, sa Camp Goody Goody. Ayan, medyo patag na. Tapos po, itong susunod na video, ito na yung magpiprepare na yung mga hikers for the summit. Kinunong Ay. ko ng video na nag-aayos sa kanilang tent. Oh, Daddy Ronald, mamaya muna uli Miss JM Beautiful. Mamaya uli yung pangatlong video. Anong Yes. feeling, Daddy, nung nando na kayo sa camp na malapit na sa summit? At kumusta si Lisette noong malapit na sa summit? Kwento mo nung kaming konti. Pang ilang araw na yan? Pang-ilang araw? Ilang araw ba lahat muna? Ilang araw lahat yung 2 days, 3 nights. 2 days, 3 nights? Sorry. 3 days, 2 nights. 3 days, 2 nights. Alright, Pero Daddy. yung nights, Miss Che, Yes, saan po. kayo natutulog doon sa mga tent na itinatayo Sa tent. ninyo? Sa same camp, bumalik din kami doon sa Camp Goody Goody. Malayo yun? Malayo po. Ayan na. Kasi Oh. marami sila eh, hindi lang sila tatlo eh. Marami Opo. sila. Meron Ilan silang kayo? team, ma'am. May team sila eh. Oo, ilan kayo sa team, ma'am? Ang team ko is 14 plus yung team nung nag-guide sa amin. Pero yung mga bulag, ilan? 4. Biro mo, Lisette apat. lang ang, lahat sila nakaakyat, they made it to the top. Lahat po. Yes. Lahat po sila. They made it to the summit. Oh, di ba? Ay, itong picture yun yung paakyat na kami. Puro mga taga-Pavik ito, Miss Che. Yes po, mga taga-Fabi. May kasama rin po kaming dalawang Foreigner, di ba? sponsor from Perkins School for the Blind and Oo. Hill North. They wanted to be there to witness. Okay. Lisette, anong feeling nung malapit na sa summit? Nung sinabi sa'yo ng daddy, konti na lang, makakarating na tayo. Ano ang naglalaro sa isip mo noon? At pagod na pagod ka na ba noon? O kayang-kaya pa talaga? Kayang-kayang naman po. Ang feeling ko po nung nasa summit na po. Hindi. Yung bagong makarating sa summit, Lisette. Yung bago po nakarating sa summit, Oo. yung parating na po, Oo. masaya din po.
Kasi po, nandun po yung enjoyment po na binigay sa akin ng Panginoon. Mhm. Mhm. Tapos nagpray po ako sa Lord na bigyan po ako ng kalakasan, katalinuhan sa pag-akyat dun po sa summit po. Bakit? Nanghihina ka na ba noon, kapatid? Dahil sabi mo, nagpe-pray ka ng bigyan ka ng lakas. Anong pakiramdam mo na noon? Pagod ka na ba? Uhaw? Masakit ang paa? Paanong pakiramdam na noon, Lisette? Medyo nagutom lang po. Ay, hindi ka pinapakain ni Daddy. Grabe na yan. Oh. Nakakagutom ba? Nakakagutom? Opo, Yes, sir. nakakagutom po. Sa Boulder, di ba? Nakakagutom. Ang init. Daddy, curious lang ako. Anong baon nyo, Daddy? Trail food, trail food lang dala namin, yung mga magagaan, ready to eat na Ready to eat. water. Paano ba yan, Coach? Lahat Yes, ba, lahat mga members ng team, kanya-kanyang baon? O meron kayo talagang food for the team na dala-dala ng mga group? Sa day bag po nila may mga pagkain sila. Kailangan nandun sa gamit nila. Magdadala rin sila ng gamit nila. Everything they need na sa kanila. Opo, wala pong yayo, yaya. Guide lang yung mag-ano, pero yung mga gamit nila, bit-bit nila. Okay, may Teka. tubig. Meron silang responsibility to carry their own stuff. Pero doon po sana yung kompleto din yun. Kompleto yun. May make sure ng mga ano yun na ng Ng mga team support team. kompleto. Oo, support. Yes, po. Oo. Mhm. Teka muna, Coach, Daddy. Paano pag may call of nature? Yung mga banyo. Oh, Saan mga ba banyo, yan? paano yan? Saan naliligo? Saan, alam mo na? Sa ano po, sa campsite, meron pong Sa ano doon campsite. for hygiene purposes. Meron pong paliguan sa palikuran. Oh, kasi kaya ako natanong yon, Ma'am Celia. Sa Australia po, sa Adelaide, halimbawa, uso yung ganyan mountain climbing lang. Pero makikita mo doon there are strategic places, sa level 1 o level 3, meron siyang talagang shower room na malinis, may tubig, maayos. Kaya natanong ko po paano yung Call of Nature. Kasi siguro dahil nga itong Mount Apo ay lagi nang pinapasyalan, meron na din ganong facilities sa Coach. Yes po. And gaano kalalayo po yung ano po yung distansya niyang mga stations na yan bago ka makarating dun sa isa? How many meters o Saan po yan doon sa palikuran o sa ano? yung pag-akyat ninyo in between from station to station, gaano kalayo? Depende sa location ng ano mo, ng tent mo. Pero ano lang, within 15 meters. Okay. Malapit lang. Okay. Daddy, anong tingin mo sa improvement ng mga facilities? Dahil syempre hindi lang naman kayo yung umakyat doon. Tingin mo nagbago ba, nag-improve ba yung mga facilities? Yes, provided. na-amaze nga ako dun sa facility ng kasi meron siyang toilet doon Mm-mm. na-amaze nga ako paano nila nadala yun dun Mm-mm. So, sa tubig walang problema. Napakaraming tubig doon. Pero yung CR napaka-convenient ng Okay. access. Kumustahin ko lang sige, go ahead, Ma'am Celia, please. Kumustahin ko lang po yung estado ng Mount Apo. Maganda po ba yung trail, yung hiking trail na yan? Malinis? Yes, maganda po. Kasi kinukwento po ng mga ibang kaibigan. Develop yung trail. Okay. It's how you gonna walk on it. Alam mo yun? Opo. Kasi po yung kinukwento ng mga kaibigan ko doon sa mga iba daw ng mga mountains, yung mga ibang mga hikers ay hindi masisinop, kaya ang dumi-dumi daw po at maraming mga... Hindi po paano po malinis po yung Okay? May mga very taga... organized yung mga doon with, of course, with the LGU's support. They maintain it. Okay. Okay. Lisette, bago tayo maubusan ng oras. Nasa tuktok na kayo, di ba? Nasa summit. Anong pakiramdam? Ikwento mo sa amin yung naramdaman mo nung nandun ka na sa tuktok. Nung sinabing, eto na, nakarating na tayo at gaano kayo katagal tumigil doon. At yun muna, anong pakiramdam nung nasa itaas? Nung nandun na sa taas? Pakiramdaman ko po nung nasa taas na po,
medyo naiyak din po ako sa tuwa. Tapos po, napakiramdaman din po nung nakarating na ako sa summit. Masaya naman po kasi po may Meron pa halong, pala ito. Oh, sige, go ahead, Lisette. may halong enjoyment. Tapos po yung mga training, yung mga practices na pinagdaanan. Mm-mm. Doon ko po nandun yung mga excitement na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Tapos po, Mm-mm. naiyak din po ako sa kasiyahan. Ayun na, narating na natin ang summit. Nawala na yung pagod. Nawala na yung pagod. Nawala na yung pagod po. Hindi ka ba pumulot ng bato para may souvenir, Lisette? Bawal ba yun? Bawal yun. Hindi naman. Blueberry lang po pwede. Okay. Daddy, same question. Anong feeling mo na nasamahan mo si Lisette sa itaas ng bundok? And is this the first time that you did it with her? Yes. What's the so feeling, proud Daddy? na Mm. na-guide ko ang anak ko, sarili kong anak, sa pinakamataas na tuktok ng Pilipinas. She made a record. Mm. So, very proud ako para sa nagawa ni Lisette. Very good. And we also salute you, Daddy, and your wife for entrusting the life of your única hija to this to people like the Coach Che. Coach Che, same question. What's the feeling nung natulungan mo silang marating yung itaas? Katuktok-tuktukan ng Mount Apo, ma'am. Sa totoo lang, ako yata may pinakamalakas na umiyak doon eh. Ay, no? Bakit? Umahang luha. Iyakin talaga ako when it comes to yung mga ganyang kasi yun yung feeling na nagsumaksa sila. Mm. And alam mo yun na alam mo yung feeling na tawag dito. Hindi ko ma-describe eh. But I'm really happy for them. Mm. It's always like, a tears of joy. Mm. Basically for them na naabot nila yung moment na yun. Na-achieve nila yun. Na-achieve nila. And paano mo ilalarawan yung nakita mong saya sa mukha ni Lisette at ng tatlo pang mga bulag na nakaakyat sa taas? Ay, that's undescribable. Mm. Undescribable. Pero sinabi niya na feeling ko ako na yung pinakamataas. Na feeling ko ako na yung pinakamalaki kasi nasa taas ako ng bundok, pinakamataas na bundok ng Pilipinas. But I think it's just a paradox lang na saying, no? Na I think he feels really big. Alam mo yun, yung nag-swell talaga yung heart niya, overjoyed. Yeah, yes, totoo. And ano tingin mo, ma'am? Mamaya mo na sagutin, but anong tingin mong impact nito sa magiging pagkatao ni Lisette paglaki niya? Ito ba'y magkakaroon ng mahabaang epekto sa kanya at sa tatlo pang ibang bulag? Pero bago mo yung sagutin, Coach, Daddy, ngayong naibigay mo yung kakaibang pangarap ng iyong anak na sinamahan mo pa, wala bang regrets? No. Wala. Bakit? And actually, hindi regrets. Uhaw. For more. For more challenge. Whoa, di ba? For more challenge. Are you looking forward to another one with her? Yes. Saan naman ang Susunod. alam mo ako kasi, Ma'am Celia, Miss Che, inaaya ako nung kaibigan naming Hapon sa Mount Fuji. Alin ba mas mataas yung Wow. Mount Apo o yung Mount Fuji? Hindi ko yung ng Mount Fuji. Pero sabi niya, pag napunta ka uli ng Tokyo, pag planuhan natin, akyat tayo doon. So, hindi ko alam. Tama ako. Miss Che, yung ba'y, kasi ako ambisyoso rin, athlete din po kasi ako, Ma'am Celia, nung araw. Kaso lang na angioplasty ako. Pwede pa ba yun? Pwede pa ba makaakyat? Di naman, hindi na agad, May altitude yun. Delikado yun. Baka, oo. Manipis ang Grabe hangin dun. Hindi ka makakahinga. Ganun ba yun, Coach? Oo. Sabi mo. Bago tayo sa mga edad natin.
Sabi mo, sabi mo kay Ma'am Celia, hindi totoo yung sinabi niya. Sige na, sabihin mo. Kailangan natin mga medical, mga medical Certificates, advice. Before we okay. Kasi yung push on asawa ko, the ganyan very din. grand activity. Oo. Ano, Ma'am Celia? Yung si Kuya Bong? Nahihirapan yung asawa ko kasi ay hindi rin makakaakyat ng high altitude dahil meron din siyang depresya sa puso, nag-angioplasty din siya. Angioplasty din. Oo, So, mahihirapan may ka. effect, Thin kasi yung air doon. Teka muna, Lisette. May mga panahon ba na nahirapan kang huminga nung umaakyat kayo sa Mount Apo? Panahon po na hindi po ako nakakahinga. Na dun po sa Sulphur Bend po. Mm. Ang naramdaman ko din po na dun sa nakindadi yung sa amoy, dun sa amoy. Yung amoy. Supre. Yung amoy ng sulphur, parang kasing Sulphur, amoy po oo. ng itlog po. Amoy ng ano? Itlog daw po, itlog. Nog! Saan galing yung coach? Nagugutom na si Lisette. ano kasi may mga sulfur vent. May Oh, sulfur. kasi ba? volcano yan eh, di ba? Sulfur Apa. Ay, kaya Ronel, pwede mo akyatin siguro yung Taal na lang. Medyo mababa yun. Bawal na din po, ma'am eh. Ayaw nga kasi pumuputok naman. Oo. Hindi. Bawal na. Patatahimikin muna natin tapos ayain natin si Miss Che doon sa Meron lang Taal akong- Volcano. Pero lang akong gustong itanong Sige pa, please. sa iyo, Ronel, at saka kay Lisette din. Ay, Yung pag nakita mo yung pinakita nilang pinanood nila sa atin na video kung paano yung kakitid yung trail na ang babagsakan mo pag mahulog kang ganon, ay bangin. Talagang matatakot ka. Ngunit dahil hindi nga nakikita ni Lisette at hindi mo rin nakikita, mas nakakatakot ba yun? Yung feeling na hindi mo alam yung dinaratnan mo o mas matapang ka dahil hindi mo alam? Ikaw, Lisette, kaya ka ba hindi natakot dahil hindi mo kita yung dinadaanan mo? Kaya po ako natakot kasi po, pinapakita ko po yung mga kakayahan ko po sa pag-akyat din po sa mga boulders po. Nakahawak din po ako sa mga bato, nagapang din po ako doon. Kasi Masyadong nga, natakot. kasi nga Ma'am Celia, meron siyang prior training noon. Oo, At oo. saka talagang yung tatay niya supportive. Mm-mm. Ako naman, ang sinasabi ko lang sa mga, ba't daw ako magaling sumakay sa roller coaster, ba't daw ako hindi natatakot. Paano ka ako, isa lang ang sikreto dyan, hindi ako tumitingin. Oo, so walang problema sa akin kung takot kayo lahat, ako hindi, basta Basta hindi ka tumitingin. Huwag ka lang titingin. Ako din. Pag sa roller coaster, nakapikit lang ako. I'll just enjoy the feeling. Diba? Ganyan din ang anak ko. Yun pong anak ko kasi ay deafblind. Nung nag-aaral po siya sa Perkins, ay dinadala po siya ng kanyang mga kasama sa eskwelahan doon sa Disney World, sa Disneyland. And nag-roller coaster, ay yung anak ko ay talagang walang katakot. Tuwang-tuwa daw. Hindi niya kasi nakikita. Yes, Coach, you're about to say, ma'am. Siguro po kasi yung sabi nga ni Ma'am Celia kung ano yung feeling nung na hindi nyo naman nakikita. Pero kasi kami, we have the responsibility to describe what is in the environment. Para alam din nila yung magiging move nila. O sabi, ito ano lang tayo single step tayo. May bangin sa kaliwa mo. So, Ay, dito pagka ka ganun naman. muna tayo. Pagka gano'n naman, Miss Che, masunurin na ako. Takot din ako mahulog. Takot din ako mahulog. And Ronel, yung mga bulag, Na maging masunurin tayo. hindi yung mga bulag, magaling sumunod dyan sa directions. Lalo pag sasabihin mo Professor. mahuhulog ka, nakakatakot ka. Oo. Kasi ano yun yun lang naman magiging guidance nila yung direction Mm-mm. Oo. At saka importante, ma'am, talaga, palagay ko, daddy, di ba? Yung tiwala na kasama ko tatay ko. Di ba, sabi may kwento raw, nagka-turbulence yung eroplano, lahat ng mga pasahero aligaga. Pero yung bata nakatahimik lang, sabi, ba't di ka natatakot? Kami lahat takot na. Kasi ang piloto tatay ko. Di ba? The trust, di ba? The trust. Same thing with the coaches, between the coach and the athlete. Napakalaking bagay talaga na yung kasama mo dun sa ganong mga sitwasyon ay yung tatay mo, yung magulang mo. Dahil sila ay pinagkakatiwalaan na most. Laking question.
Okay, Daddy, papaano na-develop ito tip din sa mga magulang ng may kapansanan, ano? Papaano mo dinevelop yung tiwala ni Lisette sa'yo, Dad? Actually, ang kauna-unahan namang mag-care talaga sa anak niyo, especially, yung case niya is mga magulang. Mm. So, ang kauna-unahang coach ng anak ko is me. So, lahat ng pag-guide. So, kasi sa tagal na naming magkasama, yung, let's say, ginaguide ko siya, yung konting small movements ko, alam na niya. Familiar na familiar na niya. Especially sa trail. Kung bababa ako, alam na niya yon. Yes. Kung aakyat ako, nakakasunod siya. So, yung pagiging familiar is advantage talaga. Advantage. Kaya Very kailangan, good. Siya, ginagawa nyo na, umaakyat na kayo, di ba? yeah. Yung pong isang anak nyo, hindi ba umaakyat? Umaakyat din siya, kaya lang hindi siya ganun katulad kay Lisette na Mas talagang matapang si Lisette kaysa sa kapatid. Oo. Eh, yung nanay niya. Aba. Oo nga. sumasama rin pag Aba. minsan. Family of climbers naman pala to, Of Ronel. course. Mga akyat. Mga akyat bundok gang ito mga to. Mang-aakyat bundok. Mga akyat bundok. Ma'am, bago to po tayo maubusan, we only have 12 minutes to go and talagang napakasarap ng kwentuhan na to. Coach, alam mo, bago ko in-invite ni Miss Marie sa watch party, ayoko na gusto ko lang huminto sa advocacy sa sector, no? Dahil ang hirap ng environment dito sa Batangas. But when they have invited me dito sa watch party, sige nga, nood nga ako diyan, ano ba yan? Kala ko mga karaniwang documentary, but it renewed my for whatever it's worth to you and to Dad and of course kay Lisette. It renewed my spirit to come back and move on and go on. Para magkaroon ng panibagong lakas para ituloy yung advocacy, but because of your story, Lisette, and thank you very much. Thank you very much for your story. Thank you, Coach, for investing your time, di ba? Dad, thank you for sa kabila ng maraming gawin na yung iba sa mapapala ng mga yan sa pag-akyat sa bundok. Nung naakyat nila. Ayan. So, eto ngayon yung siguro, Ma'am Celia, yung tanong sa kanila. Pagka may mga ganong comment, ano ngayon kung naakyat niya yung bundok? May paa naman siya at may kamay. Ano po ang gusto niyong sabihin doon sa mga ganong dati nagdududa, tapos nung magawa, iyan ang mga sinasabi. What's your reaction to them? And siyempre, ituloy na po natin doon sa ano po palagay niyo ang magiging impact nito sa pagiging buong buhay, buong pagkatao ni Lisette, lalo na po kung wala na kayo na mga magulang nila, Daddy. Sino muna? Ikaw po, Daddy. Kayo po muna, Dad. Okay. So, iisa naman ang halos lahat ng magulang ay iisa ang goal para sa kanilang mga anak. Sa case ni Lisette, ang goal namin ay gusto namin maging independent siya pagdating ng araw. So, yung mga ginagawa natin ngayon, although nakakatakot, ano naman kung nagawa nila? So, someday, we're looking forward na someday, yung mga ganong, hindi lang yung mga activities na yon, though wala silang paningin, makakalakad sila ng sila lang, na wala ang magulang. That's the preparation actually. So, darating ang araw, sila na lang, maaaring wala na kami. So, hindi natin sila pwedeng iwan na hindi nila kaya. Kailangan bago man lang tayo mawala, ay sila, kaya nilang mag-survive na sila lang. Kayang mabuhay, kayang magdesisyon, at kaya nilang gumalaw ng sa sarili nila. So, yun Dad, ang Dad, anong unang sinabi mo kay Lisette nung nasa taas na kayo?
Seth, nandito na tayo. Nagawa natin. Ano nga sinabi ko sa'yo nun? Yeah. Pero Iyak lang na dad, ako nun eh. napakalaking ba nagawa natin. Yeah. So very very ang laki na ho nun, dad. Napakalaki na nun. Coach, same question. Anong sinasabi sa mga yung mga ganong nung ngayon kung nakaakyat sila sa bundok, ano ba ano ngayon? What's next to them? Ano po tingin niyo ang overall impact nito sa mga bata at magtuturo pa ho ba kayo na ibang mga kabataan na gusto ring gawin yung ginawa ng 4 na bulag, coach? Oh, yeah, definitely. Definitely. It doesn't stop there. Nandun lagi yung advocacy ko at nung iba kong mga kasamahan. But I think the impact will be everlasting, not for the people who witness, but for the athletes themselves, for the children na naka-experience, because ang tunay na laban naman sa buhay, hindi yung pag-akyat kung ano yung realidad. Yung realidad, matutulungan sila kung paano sila maging matatag, paano sila mag-desisyon sa buhay. And totoo yung sinasabi ni Daddy Ronald na they can be forever na nasa tabi sila ng mga anak nila, di ba? Darating ang oras na kailangan magdesisyon ng mga bata sa sarili nila. And with the experiences, I think it will big help for them sa pag-build ng character nila. And at yung, alam mo yun, yung hindi ka nag-iisa. May mga tao na Tutulong. handang tumulong sa'yo. Doon po coach sa mga may kapansanan at mga magulang nila na patuloy pa rin naaawa sa sarili at kasi bakit bulag ang anak ko, bakit may kapansanan ng anak ko? What's your message to them, coach? My message for them is okay po yung feeling na yun. You just have to process it. But you have to look forward. People are seeing your struggles and they're valid. But you have to celebrate your child's unique character. And don't forget to ask help. May mga tao po na tumutulong like FABIC and other institutions. And remember po, yung disability doesn't mean inability. So be kind to yourself and help your child, your child. Thank you very much, coach. Be kind to yourself. Importante yon. Kasi Listen. yung mga parents, they're really hard on themselves, di ba? Yung parang, Yeah. kala mo laging kulang yung ginagawa ko. Ano pa ba? Pero sometimes, it's really more than enough. Basta huwag kang kalilimutan ng mga magulang, you take a breather. Oo, dapat may break, no? Laban ulit tayo. No, and then diretso uli. Kumbaga kahit Yes, kapas ganun lang yun. Hinga lang, hinga. Hinga lang yan. Totoo yan, Ma'am Sela, hinga. kahit ka Yan. basketball may halftime, di ba? Lisette, sa mga kapwa mo bulag, pagkatapos mong nito, sabi nga ng iyong daddy, ni coach, unang laban pa lang to. So ngayon, anong gusto mong sabihin sa mga kapwa mo bulag at mga kapwa mo may kapansanan ngayong International Day of Persons with Disabilities at ngayong araw na ito, Lisette, ipinagdiriwang natin ang pagtataguyod sa karapatang pangtao. Ano ang gusto mong mensahe sa kapwa mo may kapansanan, Lisette? Sa lahat po ng mga ka-blind ko po sa PPP, Sa buong tsaka Pilipinas. sa buong Pilipinas, huwag kayong matakot na sumubok ng mga bagay. So, sumunod din po kayo sa mga instruction, katulad ko po. At saka, training, prayers din po ang kailangan, training, pagkain ng mga masustansyang pagkain. At saka yung pag-exercise din po. Huwag kalilimutan po. Okay, at higit sa lahat ang manalig sa Panginoong Diyos. Di ba? Tama ba yun, Lisette? Opo. Okay, very good. On that note, marami pong salamat sa inyong tatlo. You made our day. You made this day more meaningful and realistic na talagang may mga pagsubok sa buhay pero bahagi ng buhay yan. Pag daw wala ng pagsubok ang tao, wala nang kwentang mabuhay.
So matakot po kayo kung wala na kayong problema sa mundo. Pag nawala na kayo ng problema sa mundo, nawalan kayo ng pagsubok, ibig sabihin, papunta na kayo sa sementeryo. Kaya wag kayong matatakot sa problema, wag kayong matatakot sa pagsubok. Gayahin niyo si Lisette na nagbigay ng inspirasyon at yung 3 bulag na kasama niya. Hindi na sila lang ngayon 3 blind mice. 4 blind mice na sila na magiging inspirasyon ng buong mundo, at itong kwento nila ay nasa YouTube, nasa Facebook, at nasa puso ng bawat taong may kapansanan sa Pilipinas at soon sa buong mundo. Ma'am Celia, your reflection on this. Go ahead. Nais ko lang po sana ibahagi sa inyo na doon po sa Boston ay doon nakatira yung kauna-unahang mama na nakaakyat sa pinakamataas na tuktok sa buong mundo, si Eric Weihenmayer, at yan po ay very very impressive. Talaga nakakagulat. Ngunit mas nakakagulat po na ang ating Pilipinang nakaakyat sa pinakamataas na tuktok sa ating bansa, sa Mount Apo, ay hindi lamang bulag kung hindi may iba pang kapansanan, MDBI. At yan ay talagang napakahirap na i-overcome kung wala pong tulong na manggagaling sa ating mga magulang at sa kanyang mga tagapagsanay. Kung makikita po ninyo, bagamat naririnig po ninyo si Lisette, ay bakas po sa kanyang tinig ang pag-asa, ang kasayahan, ang pagnamnam sa kagandahan ng buhay. At yan po ang naghihintay sa mga mga kabataan na katulad niya, na kung bibigyan lamang natin sila ng pagkakataon na mag-enjoy kapantay ng ibang mga tao ng ganitong mga aktibidades na isinusulong po naman ng UNCRPD, yun pong Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ay nagsasabing may pantay na karapatan ang mga may kapansanan sa tulad ng iba sa mga ganitong aktibidad na pangkultura, pang sports at pang rekreasyon. Kadalasan ay nakakalimutan po ng ating mga kasama at lalong-lalo na po ng ating gobyerno na hindi nakakapagbigay ng sapat na suporta sa ating mga batang may kapansanan. Alalahanin po natin lagi na hindi lamang sa mga batang exceptional dapat tayo ay magbigay ng suporta sa mga ganitong pagkakataon, kundi lalong-lalo na sa iba pang mga batang may kapansanan na nangangailangan din ng suporta upang magkaroon ng pagkakataon na mag-enjoy ng mga ganitong aktibidades. Wag po natin silang kalilimutan, at maraming salamat po ang aming pinaaabot sa mga magulang na tulad ni Daddy Ronald at ng kanyang nanay sa paggabay at pagbibigay ng pag-asa at pagmamahal sa mga batang may kapansanan katulad ni Lisette. Salamat po. Mga kaibigan, hindi pa ho tayo tapos. Meron pa hong isang magulang na mag-share naman ng kanyang testimony sa kanyang anak na may autismo. Ito po ang sikat na si Candy Pangilinan. Kaya dyan lang kayo, walang aalis. At susunod na po si Candy Pangilinan. In the meantime, sa ngalan po ni Miss Celia, sa ngalan po ni Coach Che, ni Daddy Ron, at ang ating superstar for the year, si Lisette, at ang kanyang 3 kasama, nagpapasalamat po at sumasaludo ng taimtim ang inklusyon sa inyo. At sabay-sabay nating sabihing inklusyon. Now na. JM. Mula po rito sa 2025 Expo ng National Council on Disability Affairs, mapalad po tayo ngayong araw na ito. Nakasama natin ang isa sa pinaka-bisita sa nasabing Expo. Siya po ay isang famous artist, comedian, at isang ina ng taong may kapansanan. Ladies and gentlemen, ito po ang panayam natin kay Miss Candy Pangilinan. Sa mga magulang po ng mga may kapansanan, para dire-diretso po yung pagsuporta nila at gaya mo, dire-diretso yung paghahanap ng paraan para sa kanilang mga anak. Alam niyo, wag lang ko kayong susuko. Because, you are needed. And if you are needed,
dahil kayo ay kailangan, gagawa kayo ng paraan. Lahat ng magulang, because you are needed, gagawa kayo ng paraan. Yan ang importante. Mga anak, huwag niyong iisipin na hindi kayo kailangan. Dahil kayo ang dahilan kung bakit ang mga magulang ay nabubuhay. At ang mga magulang, kayo naman ang dahilan kung bakit nandyan ang mga anak. So merong interdependence. Kung yung sinasabi niyo sa akin kanina na bakit ako nag-move forward, because I am needed. Bakit ko tinawagan na aking mga kaibigan? Dahil kailangan ko rin ng tulong nila. Hindi masama na humingi ng tulong. That is a sign of humility. And a sign of humility is good. Okay naman na humingi ng tulong, lalo na pag hindi mo kaya. Okay ma'am, kayo po ay part ng showbiz industry, one of the well-known comedians in this country. Ano po ang masasabi ninyo sa ginagawa ng gobyerno, sa ginagawa ng iba para maka-attract ng public support para po sa pangangailangan ng persons with disabilities, Ma'am Ken? I think kulang pa. Siguro meron pa silang mas magagawa. Ano po ang isang gusto nyong masagot ng gobyerno, Madam? I think kailangan nun nila suporta ng mga therapy. Kailangan nila suporta ng mga PWD. Kailangan nila siguro unahin na muna ang PWD lane bago ang bike lane. Okay. Madam, maraming salamat po. Merry Christmas po. Thank you very much. Thank you. Para po sa Inklo Balita, ito po si DJ Ronnie, lagi nagsasabing inklusyon, now na! We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.